10 milyong tao kada taon sa mundo ang namamatay dahil dito sa sobrang pagkain. Hindi ko nakakainin ang 10 pagkain ito muli. Ginawa ko ang video na ito dahil napansin kong maraming may diabetes ang kumakain o nire-rekomendahang kainin ang 10 pagkain ito. Mga kaibigan, anuman ang inyong diabetes, type 1, type 2 o pre-diabetic, maaring gusto ninyong bawasan ang ilang bagay na ito. Narito ang dahilan. Simulan natin sa pinakamapanganib na pagkain, bilang 10. Interesante ito dahil healthy ang pagkain nasa bilang 10 sa natural nitong anyo. Madalas natin itong kinakain na pinirito, maalat o may kakaibang balot na may dagdag asukal. Siguro hula mo, mga nuts ang nasa bilang 10. Akala mo ba healthy ang mani? Oo naman, ang mga nuts ay magandang pinagkukunan ng protina, healthy fats tulad ng omega-3, fiber at mga mineral. Walang duda tungkol dyan, pero kailangan mo silang kainin sa kanilang hilaw na anyo. Huwag kainin ang mga may dagdag na asukal na magpapataas ng iyong blood glucose, mga processed na mantika kung saan madalas silang piniprito at lahat ng sodium mula sa dagdag na asin. Madali lang makahanap ng iba't ibang klaseng nuts sa natural na enyo sa supermarket. Iwasan mo bilhin sa gasolinahan o mabilisang tindahan dahil madalas hindi ito malusog. Punta na tayo sa pagkain number 9 na mapanganib. Mukha lang itong malusog pero delikado talaga para sa may diabetes. Nga pala, inayos ko ang mga ito mula sa hindi ganong mapanganib hanggang sa pinakamapanganib. Para sa akin, yung pinakamasama ay nasa dulo bilang una. At ang isa pa ay based sa aking personal na karanasan at sa aking sariling opinyon. Tandaan, ako'y may type 1 diabetes, hindi ako doktor o dietitian. Ang number 9 ay katas ng prutas. Akala mo ba malusob ang katas ng prutas? Totoo, ang bagong piga na orange juice ay maraming vitamin C at maganda ito. Pero mabilis nitong itataas ang blood sugar mo dahil puno ito ng carbs at ang carbs ay napapataas ng blood sugar. Problema ito kung may diabetes ka dahil mabilis magpataas ng blood sugar ang orange dahil sa mataas na glycemic index. Kung pipigain mo ang katas lang ng mga ito, matatanggal ang karamihan ng fiber ng orange at mas bibilis ang pagtaas ng blood sugar mo. Hindi talaga ako mahilig sa juice, mas gusto ko smoothies. Makukuha mo pa rin ang mga sustansya ng prutas kahit i-blender mo ito. Kapag pinagsama mo ang prutas na mataas at mababa ang glycemic index, tulad ng berry sa smoothie, mas kontrolado ang pagtaas ng blood sugar. Ang sikreto kong sandata sa smoothie ko ay chia seeds o flax seeds. Mataas ang fiber ng mga ito kaya bumabagal ang pagtunaw ng pagkain at pagtaas ng blood sugar. Iba pang mga bagay na maaari mong idagdag ay avocado, Greek yogurt o coconut milk dahil mataas ang mga ito sa taba. At ang taba na yon ay nagpapabagal din ng pagtaas ng blood sugar dahil nilalak nito ang carbs at hindi agad pinapapasok sa dugo. Kaya huwag kang matakot sa lahat ng prutas at subukan mo ang ilan sa mga tips na ibinabahagi ko sa video na ito at tingnan mo kung paano magre-react ang blood sugar mo. Epektibo sa akin ang mga tips na ito pero sariling karanasan ko lang ito. Punta na tayo sa number 8, siguradong controversial ito at marami sa inyo ang ayaw itong marinig at hindi sasang-ayon sa akin. Sasabihin ko pa rin, marami akong kilalang diabetic na sobra sa pagkain ng itlog, dinadahilan nilang okay lang dahil hindi nagpapataas ng blood sugar ang itlog. Ngayon, kahit totoo yun, may iba pang mga bagay na dapat nating isaalang-alang dito. Mga 60% ng calories sa itlog ay galing sa taba. Mataas din sa cholesterol ang itlog. Mga 200 milligrams para sa regular na itlog, mahigit doble ng cholesterol sa Big Mac. At tama ang hinala mo, ang saturated fat at cholesterol ay nakakadagdag sa posibilidad ng sakit sa puso. May isa sa mga posibleng komplikasyon kapag may diabetes ka. At isa sa mga bagay na dapat mong pag-inatan. At mas malaki pa itong problema. Kung ang klase ng itlog na kinakain mo ay pinirito o ginisa sa sobrang mantika, mas maganda ang nilagang itlog o poached eggs bilang mga opsyon. Ngayon, sa tingin ko, walang problema kung kakain tayo ng itlog paminsan-minsan. Dati, araw-araw akong kumakain ng 2 o 3 itlog sa almusal. Pero hindi ko na ginagawa dahil pakiramdam ko sobra na. Ang ikapito at pinakamapang-anib na pagkain ay malaking problema para sa akin dahil talagang addict ako dito. Kahit alam kong di maganda sa akin ang number 7, hindi ko mapigilang kainin ito. Totoo, minsan akong tumigil ng 30 araw o higit pa at gumawa ng video tungkol dito sa channel na ito. Pero ngayon, bumalik na naman ako sa kasamaang palad at hindi ko mapigilan. Hindi ko talaga mapigilan. Addict na ako. Kung matagal ka na nanonood ng channel ko, alam mo na tinutukoy ko ang diet soda. Grabe, ang sarap talaga ng lasa.
Mukhang inosente lang ito sa simula. Kasi kung may diabetes ka, parang mas may sense na uminom ng Diet Coke o Coke Zero kaysa sa regular na Coke. Wala namang dagdag asukal, kaya siguro mas okay ito. Ngunit marami itong additives at artipisyal na sangkap tulad ng pampatamis. Ang mga sangkap na ito ay may chemical na nagpapalakas ng pagnanasa sa matatamis na pagkain. Kaya nagre-resulta ito sa labis na pagkain na napapansin ko rin sa sarili ko. At sa kaso ko, isa pang epekto ng sobrang pag-inom ng diet soda ay nasira nito ang mga ngipin ko. Nawala ang enamel sa mga ngipin ko, kaya nadudulot ito ng sakit at malaking gastos. Di nagtagal, kinailangan kong agad sumailalim sa malahing procedure para lagyan ng porcelain veneer lahat ng ngipin ko. Custom made at manipis ang shell na ito, kaya hindi ito mura. Kaya tigilan mo na ang pag-inom ng diet soda habang maaga. Hindi ito pwedeng pangtalunan. Pinagsisisihan kong na-addict ako rito. Ang number 6 ay madalas kinukonsumo sa diabetes community at itinuturing na healthy kahit hindi naman talaga. Nakakalito ang number 6. Mga bar. Madalas may dagdag na asukal ang mga healthy bar na ito, kaya tumataas ang blood sugar mo. Kung wala silang dagdag asukal, malamang may iba pa silang processed na sangkap na hindi rin maganda para sa'yo. Hindi ko sinasabi na bawal ka kumain ng muesli bar. Sa uli, pwede mo pa rin kainin ang gusto mo. Pero ako mismo, titingnan ko talaga ng mabuti ang label kapag bumibili ng mga yon. At pipiliin ko yung walang dagdag na asukal. At yung may pinakakaunting sangkap hanggat maaari. At siguro, mataas din sa fiber. Hindi kinakailangan piliin yung mga bar na pinakamababa ang carbohydrate count, kundi yung may pinakakaunting sangkap. Dahil kapag mas kaunti ang sangkap ng bar, mas natural at mas malusog ito kadalasan. Hindi pa napatunayan sa agam, pero ito ang ginagamit at naiintindihan ko. Karamihan sa inyo ay gustong laging tingnan ang carb count dahil ang carbs ang nagpapataas ng blood sugar natin. Naiintindihan ko talaga, pero tandaan ninyong hindi lang laging tungkol sa carbs ito. Ngayon, sigurado akong para sa pinakamapang-anib na pagkain na pang-5 sa aking listahan, baka mapahamak ako. Dahil mahigit sa 1/4 sa inyo ang pumili ng eksaktong ito bilang paborito ninyo sa aking community tab. Kaya, ang pang-5 pinakamapanganib na pagkain ay steak. At dati, akong madalas kumain ng steak at baka. Kamakailan, binawasan ko rin ito gaya ng pagbawas ko sa pagkain ng itlog sa parehong dahilan. Kahit na walang carbohydrates ng steak, mataas ito sa saturated fats at cholesterol. Kaya hindi agad tumataas ang blood sugar ko. Siguradong hindi ito malusog at pwedeng magdulot na iba pang problema tulad ng sakit sa puso na napag-usapan natin kanina. Gets ko kapag gusto mo mag-biller sa labas bilang diabetic. Mas madali talagang pumunta sa isang steakhouse at kumain ng steak na may salad kaysa pumunta sa mga Asian o Italian na kainan. Tataas talaga ang blood sugar mo sa ganitong kainan. Pero sa steakhouse, may hapunang mas friendly sa blood sugar mo. Ang steak na may salad ay halos walang carbs. Pero ang sobrang pagkain ng steak at sobrang pagkonsumo ng saturated fats ay makakaapekto ng masama sa iyong insulin sensitivity kahit anong uri pa ng diabetes ang meron ka. Tuloy tayo sa ika-4 na pinakamapanganib na pagkain. At sana hindi manunood ang asawa ko dahil mahilig siyang mag-imbita ng pamilya at mga kaibigan tuwing linggo ng hapon, kape at cake. At ang mga pagkain tulad ng donuts, muffins, cakes at ang yung 580 calories at 75 carb, mocha cookie, crumble frappuccino mula sa Starbucks ay punong-puno ng asukal. Walang healthy o mabuti sa mga ito para sa blood sugar at siguradong tataas lang lalo ang blood sugar mo. Marami sa mga nabanggit ko dito ay sobrang nagpapataas ng blood sugar. Nasabi ko na rin ito 5 beses sa video, pero totoo talaga. Ngayon, ulitin ko, hindi ko sinasabi na hindi ka pwedeng uminom ng 1 tasa ng black coffee sa umaga para makapagsimula ka. Kasi yan din mismo ang ginagawa ko. Tandaan, kahit black coffee ay pwedeng magtaas ng blood sugar dahil sa caffeine na nagpapasigla sa katawan. Kaya natural lang tumaas ang blood sugar. Dagdag pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral na nananatili ang caffeine sa katawan mo ng hanggang 16 na oras. Kaya kung umiinom ka ng kape o anumang inumin na may caffeine sa hapon, siguradong magkakaroon ito ng negatibong epekto. Apektado ang kalidad ng tulog mo na direktang nakakaapekto sa habang buhay mo. Para humabang buhay, alagaan ang blood sugar, siguraduhing maganda ang tulog at iwasan ang sobrang caffeine. Susubukan ko talaga, lalo na dahil adik ako sa Diet Coke. Mas maigpit ako sa cake, donut at muffin, kaya irerekomenda kong iwasan mo rin ang mga ito tulad ng ginagawa ko.
Kung mahilig ka sa cake at di kayang mabuhay nang wala ito, baka gusto mong panoorin ng video sa ibaba kung saan nagbahagi ako ng tips sa diabetes-friendly baking. Ang pinakadelikadong bagay na pangatlo ay pizza at fast food. Klasikong usapin na ito. Naririnig ko ang maraming may diabetes, lalo na yung mga umaasa sa insulin, na nagsasabing mahirap talagang kunin ang tamang dose ng insulin at itama ang timing nito kapag kumakain ng pizza o burger na may fries. At ang dahilan kung bakit ito mahirap ay dahil ang ganitong klase ng pagkain ay nagpapataas ng blood sugar mo ng 2 beses. Mataas sa carbs ang pizza dough at burger bun dahil puno ito ng processed na harina, kaya mabilis tumaas ang blood sugar mo. Isa pa, ang mga fast food ay maraming processed na taba gaya ng fries, pritong burger at pizza toppings na puno ng keso. Hindi lang masama sa cholesterol ang processed na taba. Pinapabagal din nila ang pagtaas ng blood sugar mo. Parang nilalak ng taba ang carbs at inilalabas ito sa dugo ilang oras matapos kainin ng mga pagkain yon. Iyan ang dahilan kung bakit pwedeng tumaas ang blood sugar mo buong gabi matapos kumain ng pizza sa hapunan. Isa pang pangunahing halimbawa ng pagkain nagdudulot ng matindi at matagal na pagtaas ng blood sugar ay ang milkshake mula sa McDonald's. O yung Starbucks Mocha Cookie Crumbled Frappuccino o kung ano naman ang tawag doon na nabanggit ko ilang minuto na ang nakalipas. Ngayon, naiintindihan ko na. Napakahirap talagang iwasan ng tuluyan ng fast food at alisin ito sa ating buhay dahil limitado ang oras natin at napakadaling kumuha ng fast food. Dagdag pa dyan, ginagawa ng mga chain na ito na sobrang nakaka-addict ang mga pagkain nila. Sobrang nakaka-addict talaga ang mga pagkain nila. Ginawa talaga silang ganyan para palaging bumalik ka sa McDonald's or kahit anong chain na pinupuntahan mo. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang pinakamapang-anib na pagkain na tiyak magiging kontrobersyal. At alam kong marami sa inyo ang hindi sasang-ayon sa akin, pero kailangan ko talagang sabihin ito. Dahil nakikita ko na maraming may diabetes ang sumusubok ng low-carb diet na hindi naman talaga mali, pero sobra naman ang pagkain nila ng ganitong pagkain bilang bahagi ng low-carb diet. Ang pangalawang pinakamapanganib na pagkain sa listahan ko ay mga deli meat gaya ng bacon, salami, ham at mga katulad nito. Alam kong madaling i-justify ang pagkain nito dahil dati sobra rin akong kumain ng ganito. Iniisip ko noon na ayos lang ang mga ito para sa akin dahil hindi naman nila pinapataas ang blood sugar ko. At kahit marami pa akong kainin nito, ayos lang ang blood sugar levels ko. Nga-addict ako dito parang sa Diet Coke. Nahuli ko ang sarili kong kumakain ng isang pakete man lang at hindi ito maliliit na pakete ng deli meat araw-araw. Ang paborito ko ay mortadella. Pero tulad ng ibang napag-usapan, ang deli meat ay mataas sa saturated fats at sodium at nakaka-addict. Hindi lang ito masama dahil sa cholesterol at sakit sa puso. Kung sobrang saturated fat intake mo, lalo na sa processed food, bababa ang insulin sensitivity mo at kakailanganin mo ng mas maraming insulin. Kahit anong uri ng diabetes, dapat malinaw yon. Dahil kapag binawasan ko ang ilan sa mga bagay na yon, nababawasan ko rin ang paggamit ko ng insulin. Bilang isang may type 1 diabetes, kahit hindi ko binabago ang dami ng carbs na kinakain ko. Masasabi ko sa iyo na ngayon, 6 na buwan na akong hindi kumakain ng deli meat at ang sarap ng pakiramdam. Bago ko banggitin ang pinaka-nakapipinsalang pagkain na madalas pa rin kainin ng karamihan sa mga may diabetes. Pakipindot naman ng like button kung may natututuhan ka sa video na ito. I-on mo lahat ng notifications sa pag-click ng bell sa tabi ng subscribe button. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng abiso sa tuwing may bagong video ako. Heto na ang nanalo, ang pinakamapanganib sa listahan ng Type 1 Talks. Malamang hindi ka na magugulat dahil ayon sa World Health Organization, pumapatay ito ng 10 milyong tao sa buong mundo bawat taon. At syempre, sigarilyo at alak ito. Kung naninigarilyo ka o sobra sa pag-inom. Hindi kita sinisisi. Huwag mo akong maintindihan ng mali. Sobrang hirap sa isip ang mabuhay na may diabetes. Kailangan nating pagdaanan ang napakaraming pagsubok bukod pa sa mga pinagdadaanan na ibang tao. Minsan kailangan natin ng takas sa realidad. Naranasan ko rin yan. Nanigarilyo ako ng halos 10 taon. Tumigil ako nung ako'y 33 taong gulang at uminom din ako ng maraming alak, siguradong mas marami kaysa sa nararapat. At tumigil lang ako 6 na buwan nang nakalipas. 6 na buwan nang nakalipas mula nang huli akong uminom. Gusto kong manatiling ganun dahil alam kong mahirap tumigil sa paninigarilyo o pag-inom. Sobrang nakaka-addict ang dalawang bagay na ito at pangunahing risk factor sa maraming lifestyle diseases. Kapag sinabayan pa ng diabetes, lalo pang tumataas ang panganib. Kung balak mong tumigil, gawin mo na.
mag-message ka lang sa comment section o sa Patreon ko. Kung gusto mo lang ng kausap, nandito ako para suportahan ka. Ang totoo, ang pag-iwas sa 10 mapaminsalang bagay na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi pa sapat para maging matagumpay sa pamamahala ng diabetes. May iba ka pang dapat gawin para makontrol ang blood sugar mo. Kung gusto mong bumaba agad ang blood sugar at maiwasan ang panganib ng mga komplikasyon ng diabetes sa inaharap, i-click at panoorin ang video na ito. Sa video na yon, ibinahagi ko lahat ng alam ko sa pagpapababa ng blood sugar. Mahal ko kayo. Paalam.